Tuloy na natin ang awit na lang, pasalamatan lang natin.
Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh, na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan na kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Awitin po natin ang joyful, we adore Him. Pusong malamig, salat lungkot ay tunawin, alila may pawiin, ilaw ng buwang magmalim, liwanag kami puni. Walang sandiling mo sa lupa, ay saksi, mga bibig, mga angel, awit sa'yo'y mapuri. Bukid, gubat, bundok, parang alam at karagatan. Uri ng ibon at batis, kami sa'yo'y iwan. Ikaw ang nagpapatawad, alay lagi mong rawan. Lalong ng buhay mapalad, ligaya'y isang dagat. Diyos Ama, Kristo may aral, kami mga ibig.
Awitin ang kagalakan sa tagumpay ng buhay. Ama namin nasa langit, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa umaga po ito. Salamat po dahil patuloy na niloob mo na kami ay makakapunta sa iyong bahay tahanan. Patuloy ka namin mapapurihan at mapasalamatan. Nawa Panginoon, puspusin mo po ng iyong banal na Espiritu ang iyong tahanan ito. At nawa ang bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak na narito ay patuloy na ikaw ang sambahin, papurihan, pasalamatan. Ano man ang aming mga kalagayan sa buhay, sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw po ang patuloy na yumakap sa amin at patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng buong puso. Ititindig mo po ang iyong anak na gagamitin upang magdala ng iyong mensahe ng buhay. Nawa ito ay maging pagkain ng aming espiritual na buhay, Panginoon, at maipamuhay namin sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, inisip puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, iyong bigin, sa iyo'y makinig. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila yung humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi niya. Sila yung nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Nilabas mo kami sa Egypto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga tao ito? Gusto nila akong maging. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dali mo ang iyong tungkod at pinampas mo sa ilog at lumakad sa ilog. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Ang pasilyo ito at bubukal ng tubig na maiinom ng mga tao. Yun ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niya, pinuno ng Israel. Ay kapurihan, ang anak at ang iwang bayan, para ay walang hanggan, kaunang kayuhan, walang hanggan. Ngayon po ay marinig dahil ng awit ng mga bata.
aming pinupuri ka at pinasasalamatan aming Panginoon sa buhay ng mga anghel na ito ng Iglesia. Nawa Panginoon, panalangin namin na patuloy mo silang pagpalain, ingatan at bigyan ng pagkakanuhan sa kanilang pag-aaral at maging pagpalain din ang mga pamilya na kanilang kinabibilangan na may lumaki sila na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan at bigyan ng katalinuhan upang magaling sila sa kanilang pag-aaral at kalakasan patuloy na paglilingkod sa iyo hanggang sa kanilang paglaki. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, nais ko na dumindi. Ito po sa magbasa, sulat ng Apostol Juan, Kabanatang 4, 5 hanggang 9 ay ganito po ang sinasabi. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos natanghalian na, maaari bang makiinom? Wala roon ang kanyang mga alagad, kaya't dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Diyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Walang inumin. Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Ito po ay binabalik namin sa iyong harapan. Sana po, Panginoon, bumalik po sa amin po ang siksik at hindi ko pinakapaw ayon sa iyong kalooban para sa amin. Langin po namin, Panginoon, na patuloy kami magbigay ayon sa iyong kalooban sa amin. I-bless mo po ang bawat isa na narito ngayon. In Jesus' name, Amen.
Come
Salamat po sa awit. Parang nagulat po ako dun. Introduction. Yung kay Ate Whisper. Parang di balance yung ating kating, no? Sa left wing natin ay magandang umaga po sa ating lahat. Malungkot ba kayo? Masaya? Masaya? Pwede ba yung masaya ay bumalakbak sa Panginoon? Amen. Mahal tayo ay masaya. Alam ko, kahit na dumadaan tayo sa panahon ng Kwaresma, ngayon po ay ika-16 na araw na, excluding ngayon, hanggang kahapon lang pala, 16, na kung saan kasama na kabilang o counted sa tinatawag nating 40 days and 40 nights. At yun ang mga paalaala din, bagamat doon na pinababasa sa GC, yung ating mga magsisipagdalo, magre-release ko sa ating BBCS. Pakiusap po na ating pagtulong-tulungan ito. Kumari, mga young people natin ang mas may oras, may panahon para sila ay dumaan dito sa ating BBCS. Ngayon po ay, sabi nga kanina, parang ang bilis ng araw. Anong petsa na ba ngayon? 8. Infinity. Infinity yan. Infinity po yan. Walang patid, walang putol. Ano po? At ilang linggo na lang po ay March 29. March 29 na po. At yung tinatawag natin yung Palm Sunday or Passion Sunday. Kaya kung maaari, sa panawagan kanina, kung may mga bata, tayo din mga, hindi lang sa mga bata po yan. Dahil kung ating babasahin yung reenactment o yung pagbasa ng Linggo ng Palaspas ay mula sa mga bata. Ano sabi doon? Mula sa mga bata at matatanda ay may hawak ng mga palaspas. Kaya hindi po pang bata lang ang palaspas, kundi pang matanda. Pang matanda. So, dahil yan po ay Linggo ng Palaspas, ibig sabihin ay letter M, masaya. Celebration po, tama? Parang yung mga faces ninyo, hindi parang celebration. Parang talagang pang-Kwaresma. Pang-Kwaresma. Marami tayong mga updates, pero marami pa namang Sundays, mga kapatid. Karang linggo ay natapos na rin sa wakas yung ating Church Conference. Salamat po sa lahat ng tumugon. At ang aming patuloy na pasasalamat po sa inyo. Simula na kami pumarito, dumating dito, kinalaga rito, June 1st, kung saan ay birthday ko po, ay talaga masaya yung tinanggap. Napaka-grateful, napaka-warm ng inyong pagtanggap sa unang linggo. Basta first week, second week, first month, mainit yan. Sana laging mainit. Hindi mula sa mainit, papunta sa maligamgam. Papunta sa maligamgam. At nakarang linggo rin, salamat dahil nakahanda rin naman talaga ako. Pero dahil SOP naman, pag ang ating superintendente ay dumadalo, siya mismong mensahero speaker. Ay hindi ba ito ay Women's Month? Pwede ba natin palapakan yung mga kababaihan? Ayan, kababaihan. At babae, hindi lang basta entitlement bilang isang babae kayo, kundi uso pa ba yung mga paminta, mga mainhin na kababaihan? Uso pa ba kayo nyo? Yung pagkahahaba ng saya? Wala na. Ngayon po, ano na kapansin-pansin? Labas ang kilig, labas ang bra, sa likod at sa gilid, at kung ano-ano pang nakikita natin.
Bagamat sabi nga ay yan ang trending, ano po, usong-uso na po yan. Paiksiyan na ng ano. Siguro yung damit ay mas mura. Buy one, take one. Ano, hindi naman. So, hindi naman natin sila nililiba. Hindi natin sila nililiba. Yun ay mga observation lamang po natin mga kapatid. Dahil ang salitang sikar, bagamat magandang pakinggan sa wikang Griego, ang sikar, ang ating paksa ay tungkol sa isang babaeng Samaritana na umiigib ng tubig sa balon o tinatawag natin Jacob's Well. Sino ba itong pangalan ni Jacob? Pangalan Jacob. Ayun, may pangalan, isa lang yan, Isa lang po yan. Talaga naman. Naku, dahil sa iyo. Dahil sa iyo, Jacob. Dahil ikaw ang punot-dulo na lahat. Kung bakit? Nagkaroon ng 12 liti. At nahati pa ang 12. Gusto yata rin ng hatian eh. Sorry. Ayaw kumadulas sa Ivy. Ayaw kumadulas. Uso yata kayo ng hatian. Uso kayo ng division. Uso kayo ng pagbukod, paghiwalay. Pero sana, sabi nga namin nung Friday, bakit nga ba parang pagkakasama natin mga elders, ang seniors, parang diri-diri tayo. Parang meron silang ketong na nakakahawa. Ayaw na ayaw natin silang katabi, kausap. Mas gusto natin. Talaga naman gano'n. Aminin na natin. Dahil unang-una nga, merong age gap. Tama? May age gap. Talagang parang mas komportable tayo kausapin according to our ages. According to our faces. According to our sa ating pananamit. Pagka may edad na, siyempre, parang dati, si Ate Daya naman, parang ka lang eh, parang ikaw ay, mamaya, bubulong mo lang sa iyo. Ayun na. Pinaparangalan natin ang mga kababaihan ngayon, dahil talaga naman, ang mga kababaihan po nung araw sa panahon ng ating Panginoon si Kristo, sapagkat ang Old Testament ay tinatawag natin patriarchal. Patriarchal. Wala naman talaga kayong bilang, lalo na sa eleksyon, lalo na po sa pagboto, lalo na sa kung ano man ang mga dapat pag-usapan sa panahon na yun, hindi naman talaga kayong kabilang, wala kayong bilang. Sapagkat yun yung tinatawag nating panahon ng patriarchs. Kalalakihan lamang. Sino-sino yung mga patriarchal natin? Abraham, Moses, Jacob, ano pa? Basta lahat ng mga propeta, basta kalalakihan. Hindi po kasama dyan ang mga kababaihan. Pero sa panahon ngayon ay talagang katanong kababaihan? Arise, arise. Nagulat naman ako, biglang pasok yung kanta. Ninervous ako kanina, totoo naman. Biglang tumaas yung BP ko kanina eh. Kanina nag-BP ako, lang eh. 111 over 78. Pag binipin mo ko, baka ngayon eh, 120 ko. Biglang tumaas eh. Pero talagang parang nagising tayo. Doon kantahin niya, Amen. Sapagkat ngayon po ay, tama-tama naman, sapagkat ngayon po yung Women's Month, at sabi nga sa mga darating na linggo ay, ang speaker natin ay kababaihan din, dahil meron kay Chase Malpi. Hindi ko alam kung sino rito ang emisaryo natin, ipapadala sa iba. Girly. Yung dito sa atin, papunta sa iba, sino yung... si Ate Ivy, talaga naman, si Ate Ivy pala. May assistant ka ba ron? Wala, oo. Ay, gamitin mo muna yung 3 weeks. Mga kapatid, malapit na rin ang aming annual conference. Kaya sabi ko, ipagpapaalam ko na ngayon pa lang, gamit ko po yung 3 weeks, yung 3W. Ako muna yung naka-casual, naka-t-shirt, naka-sando muna, papunta ron, pagdating doon, saka pala ako bibihis. Ibiro mo sasagupayo yung uso at alikabok na yan. Malapit na naman malulos. Dito na ako sa bypass na lupit. Mas malapit. Kaya naka-t-shirt muna ako, nagbulan-bulan eh. Sa biyahe, pagdating doon, saka pa lang ako nag-change outfit.
Nila. Alam ko po na hindi maganda ang background sapagkat meron tinatawag na immoral impurities. Ang isang babae ito, bakit? Kailangan mo nang talagang kalkalin natin, halukayin natin. Bakit? Bakit naging 5 ang kanyang asawa? O, bakit kaya naging 5? Diba? Bakit naging na-syncretize? Nagkahalo-halo? Diba? Dahil doon nga sa 2 Hari, 17:24, nung mahati ang Northern Kingdom, Southern Kingdom, ay talagang nagkahalo-halo. At nagdala ng mga banyagang Diyos na hindi natin alam kung anong klaseng Diyos yan, Diyos, mga banyaga. Kaya nakapag-asawa ang mga Samaritana ng 5 klase ng 5 klase ng mamamayan nila. Yung unang Diyos nila ay Diyos ng madaling yung fertility. Gods of fertility. Oh. Ikalawa ay security. Kasi nga po ang kababaihan nasa plain housewife lamang sila. Kailangan nila ng seguridad. Kailangan nilang maging survival. Oh. Ikatlo, kailangan nila ng Diyos ng mga pagkain. Kailangan nilang meron silang imahe na yun lang ang kanilang hihingan ng pagkain nila sa araw-araw. Ika-4, Diyos ng kalusugan. Basahin niyo po yung 2 Hari. Pag tinuklas nyo, Diyos ng kalusugan, iba-iba. Nagkahiwalay-walay po ang pagkain. Pwede mang isa lang ang hihingan. Pwede naman sabi nga, kaya nga sabi dito, ako, I am the fountain of living water. Kung alam lang saan ang babae ito, palimang Diyos-Diyosan na yun. Di ba? Yung panglima ay Diyos ng agrikultura. Diyos ng agrikultura. Kailangan daw maging masagana ang kanilang pananim. Kung saan nauukol din dito na darating ang panahon, pag maputi na, kailangan na natin mag-harvest. Kanino naman tumutukoy yun sa akin? Kailan tayo dapat mag-harvest? Kailan tayo dapat umani? Alam na ba natin kung sino-sino ang mga dapat nating anihin sa iglesia, mga kapatid? So, bagamat hindi ito isang normal na dapat makipag-usap ang isang rabbi o rabbi, sapagkat si Jesus ay tinuturing ng isang rabbi o rabbi o rabbi. Naalala niyo ba ang tawag mo? Marami kasi tayong invento, di ba? Alam niyo po yung zikar, mga kapatid, ay isang klase ng panunuya. Isang klase po yan ng panunuya. Ang kahulugan niya na ay panlilibak. The town of drunkenness. The place of falsehood. At bakit doon pinili ni Jesus dumaan sa lugar na yun? Bakit ipilit na isinisip ni Jesus na dumaan sa lugar na yun? Samantalang walang sino man ang dapat na dumaan doon, bawal na. Hindi nga pwedeng makipag-usap, makipagkwentuhan man lamang ang mga Samaritano sa mga Hudyo, sa mga Rabay, o ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sapagkat meron isang malaking pader na humahadlang po sa kanila. Ano rin ba ang mga malalaking pader na humahadlang sa atin? Para hindi tayo makipagkapwa-tao, mga kapatid. Bakit nga ba binansagan sila o tinawagan sila o tinawag silang mga Samaritans? Ang may sala din po niya na si Omri sa unang hari, 1624. Bakit sika? Bakit isang klase ng panunuya? Bakit hindi natin tawagin sa... Alam niyo, usong-usong sa atin yung... Pwede mo naman tawagin sa pangalan. Bakit may pangalan iba? Yung alias.
Meron tinatawag na bilog. Sino ba yung bilog? Sabi ko kay Ate Dayan, yung apo mo ako, dapat yun yata talagang bilog. Yes. Literal na bilog. Yung bilog na tinatawag nyo parang tingting Tapos, pali. Dapat literal. I-angkop natin. Mali ang tawag natin. Hindi tama. Hindi angkop. Mali. Di ba? Dapat literal. Kung paya, hindi. Di ba? Yun ang isang sakla kung bakit lalong bumaba, humina o naging masama ang imahe ang pagtingin sapagkat yung sikat kaya walang masyadong dumadaan dahil ano daw yun? A place of falsehood, lugar ng kasinungalingan, lugar ng karumihan, kaya walang sino man ang gustong dumaan doon, diring-diri sila na parang may ketong yung mga tao doon. Di ba? Parang may mga sakit na nakakahawa ang mga Samaritans, ang mga taga-Samaria. Pero, ang maganda rin mga kapatid ay, sa kabila ng lahat ng iyon, nagkaroon man ng paghahati-hati. May tinatawag tayo mga Northern Kingdom. Pagkatapos ni Haring Solomon, alam ko, hindi naman natin masyadong pakakabay dahil ano ba talaga ang punto natin? Bakit sinabi ni Jesus o sinabi ang ating Panginoon Kristo sa kabila na ang Samaria tinatawag natin social shame or ang babae, ang Samaritano ay sa katanghali ang tapat siya umiitig sapagkat maraming mga taong nanlilibak sa kanya, manlilibak dahil hindi mga asawa. May mga tao ba? Yung bang gano'n na nga yung background ng tao? Di ba? Yun ang madalas natin pinag-uusapan. Yun ang punto ng chismis natin. Yun ang tanong. Sa halip na tayo ang magiging dahilan na sila'y makaahon, magkaroon ng pag-asa, tayo mismo, ang mga tao mismo, ang nagiging dahilan kung bakit ito ay kanilang nililibak. Pinipintasan. Kaya, yung ating pag-uusap na sa wikang Griego ay sabi niya, kinakailangan dumaan ako sa Samaria. Kinakailangan dumaan siya sa Samaria. Sa wikang Griego, kinakailangan pumunta ako sa lugar na yun. Kinakailangan dumalo tayo o pumunta sa dulong Malabon. Di ba? Magandang mindset yun Ibig sabihin, hindi namimili si Jesus ng kanyang pupuntahan, ng kanyang dadalawin. Sapagkat kung ang pagkakaalam ng mga Samaria doon lamang sa bundok ng Gerizim, sila sasampa sapagkat yun daw ay bundok ng mga Samaria sapagkat sila nga yung mga outcast. Sila lang doon. Yung mga taga-Jerusalem, doon kayo sa mga class. Doon kayo sa mga malalaking churches. Kahapon ay, siyempre, at nung nakaraang Wednesday pala. Diba? Marami ng mga bagay-bagay kaming pinag-uusapan. Hindi namin basta mailabas. At pilit sinisikap na isulbahin. Pagkasunduin, pag-usapan. Kaya nga dito, napapanahon pag-usapan natin yung paghahati-hati, pagdidibisyon, yung diskriminasyon. Diba? Pero sa kabila ng lahat ng yon, ng maruming pamumuhay ng babaeng Samaritana, ay malakas ang loob, naglakas loob si Jesus na kausapin ang babaeng ito na mayroong maruming pamumuhay sa kanyang pagkatao. Ibig sabihin mga kapatid, ipinapakita lamang ni Jesus ng ating Panginoon Kristo kahit yung
Kaya nga tinawag na outreach eh. Diba? Kaya yung outreach natin, iba-iba po yan. Pag sinabing outreach, ecumenical po yan. Hindi lang tayo mag-outreach kung sa talagang miyembro. Huwag mo sa miyembro lang, kundi sa mga non-members natin. Tayo nag-outreach. Kung kami po ay nasa Kalumpi, kung tawagin po ay Sapang Bayan. Sino po nagkakaroon na rin sa Sapang Bayan? Ina-expose talaga namin ng mga young people. Minsan, sama namin, tatlo, apat. Tatawid po ng bangka, ang lapad ng ilog ay mula rito hanggang dyan po sa may Alpha Mart. Mula rito, ang lapad po ng ilog. Magbabangka lang kami. 7 pesos ang isa. 3 years ago. Pagkagaling ko po doon, hawak ko din yung misyon ng Agustin Samson ang Sapang Bayan. At meron din kami dito sa may Santa Lucia, 2 po yun. Kaya sabi ko, nagkakaedad na ako. Para yata hindi ko na kaya humawak ng gano'n, 2 misyon. Alam naman natin mga kapatid, ano po? Hindi naman siyempre talagang paglilingkod yun. Kahit na sabihin natin, lalo na ang mga empleyado natin, pwede kayo mag-demand ng increase. Pero talagang iba yung usapin pagdating sa paglilingkod sa iglesia, sa outreach. Sinasama namin, may sumasama, may dadalawa, may isa. Kasi pagdating mo doon, ang itsura, mabuti, amoy araw, malansa. Kasi nagtatrabaho sila, mangingisda. Nangingisda lang, namamaril lang ng isda. Magsasaka. Pagdating sa bahay, pero huwag ka mga kapatid. Pagdating naman sa bahay, asikaso ka. Asikaso kami. Kahit ito kaming dumalaw sa bahay nila. Andun yung sila ay magpapatay ng manok. Magtitinola daw sila kung ano lang ang maihain sa'yo. Kaping barako, kaping bigas, kung ano lang ang maihain sa'yo. Asikaso ka. At ilan sa atin, sabi nga natin, sa puntong na sa tagpong ito ay hindi nag-atubili sa Jesus na tawirin. Kahit meron tayong tinatawag na racial, religious boundaries at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pang mga ethnic na yan. Kung ano-ano pang mga katutubo na yan. Ay tinawid ni Jesus. Hindi na pinag-usapan kahit na siya'y merong 5 asawa. Kahit na sa isang Samaritanang may maruming pamumuhay, ipinakita pa rin ni Jesus ng ating Panginoon Kristo na siya'y lumalampas, tumatagos. Pag sinabi natin tumatagos, naalala niyo po yung resurrection. After resurrection, hindi na kumakatok si Jesus. Hindi na po siya kumakatok. Bigla-bigla na lamang siyang tumatagos sa pintuan. Hindi nga sa pintuan sa pader. Wala po. Sabi, hindi kaya alam ni Jesus yung tamang ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi niya kaya alam yung tamang kung saan siya dapat dumaan? Ikaw at Jaime, tayo lahat. Bakit kung dumaan si Jesus ay mismo sa mall? Hindi sa pintuan. Alam naman siguro na Jesus kung ano yung pintuan at saka bintana. Ay po ba, alam niyo ba yung bintana at saka pintuan? Diba? Yung po mga asawa niyo, saan pa dumadaan yan? Sabi ko nga po, dahil ngayon po ay Women's Month, buwan ito ng mga kababaihan. Alalahanin natin mga kapatid, ngayon po ay Kwaresma, panahon ng katahimikan, kapayapaan. Kaya kung gusto ninyong laging tahimik sa bahay, mapayapa sa bahay, huwag na kayong makipag-argumento pa sa inyong mga asawa. Amen? Palakpakan natin ulit ang kababaihan.
Kung ayaw ninyong masundan, yung gera sa Iran at saka sa gera sa Israeli at ng US, huwag niyo na pong sundan. Hayaan niyo sila na lang. Huwag na nating dagdagan pa yung gera natin sa gera na kanya-kanya nating gera sa buhay. Alam natin meron tayo kanya-kanyang gera na ika nga ay dinadana sa panahon ito, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang sabi nga ng Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, triad, no? Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lamang siya tubig ng buhay sa lugar ng Jerusalem. Hindi lamang siya tubig ng buhay na pumapawi ng uhaw, sapagkat alam natin, pakalami natin pagkauhaw sa pagkatao natin. Ano ba mga pagkauhaw natin? Ano ba yung mga banga na ngayon, hanggang ngayon? Hindi natin mabitawan. Hawak pa. Napakahigpit ng hawak natin sa banga na yan. Hindi natin mabitaw-bitawan, mga kapatid. Diba? Ano nga ba ang mga banga sa buhay natin? Na talagang napakahigpit ng ating pagkakayakap. Alam po ninyo, kung itinuloy ko yung 42 hanggang 42 verses, pinutol ko na lang kasi alam ko naman na basta narinig nyo na yung pagbasa na yun. Sino nakarinig yung kwento na yan? Ng babaeng Samaritana at saka yung Jacob's Well na kung saan pumunta si Jesus doon. Talagang pinuntahan niya. Hindi siya napadaan lang. Kundi sabi doon kinakailangan kong dumaan sa Samaria. Intentional. Intentional, mga kapatid, yung kanyang pagpunta roon. Hindi po yung, madadaan ako doon Tara. Baka madaan tayo doon. Madadaan na natin. Hindi. Talagang sinadya ni Jesus na puntahan ang lugar na ito. Na kung saan sabi nga, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, tatlo yung nasasakop natin. Pag sinabing Jerusalem, yun po ay tumutukoy sa inyong pamilya. Yun po ay tumutukoy sa ating pamilya. Sumasaksi tayo sa ating pamilya. Nagiging mabuting halimbawa tayo sa ating pamilya. Kung anong klase ng pagkatao meron tayo. Di ba? Mahirap po yan. Ako rin talaga, karanasan ko po yan. Kung paano ko sumaksi sa aking mga kapatid. Bukod dito sa sermon na to, pag-uwi ko mamaya, mukhang maling-nermo na naman ako nang walang teksto. Hirap na kuya. Sino ba rin mga kuya? Sino ito mga kuya? Mga kuya ate. Ang hirap. Mamaya po, aandar na naman yung bibig ko. Aandar na naman. Sabi, Lord, saan? Bawas-bawas ang hidila ako. Bawas-bawas ang mamaya hidila ko, ati Dayan. Tayo ay sumasaksi. Hindi lang sa buong Judea. Pag sinabing Judea, Huda po yung sa Huda. Sa angkan pa rin ni Jacob. Talagang yung Jacob na ito. Talagang Jacob siya. Ang Huda ay galing sa Judea. Ibig sabihin doon sa mga umalis. Sa mga pilit na tumatalikod. Sa mga pilit na meron silang gustong mangyari sa kanilang buhay na pansarili, kundi sabi dito, hindi lamang sa Judea, kundi sa Samaria, kasama doon ang mga Samaritans. Pag sinabing Samaritans, yung mga kapitbahay natin, yung may mga bisyo, yung may mga, kung sino sila. Regardless, sabi nga, kahit ano pa, ang kanilang pagkatao ay tinatawid ni Jesus. Hindi lang
puto dito sa loob. Ano ba yan? Tatlo nga sabi, Jerusalem, Judea, at Samaria. Walang puto yun. Napakaliwanag ito. Pwede maliwanag po sa sikat ng araw. Ibig sabihin, pinasok ni Jesus kahit ang mga taong may magulong kasaysayan sa kanilang buhay. Amen? Sila lang eka, mga holy lang eka. Mga holy. Hindi po. Mga kapatid, hindi tayo nandito lamang sa loob para magpaka-holy. Magpakabanal lamang tayo dito sa loob. Kundi kailangan natin lumabas, tumawid. Ano? Tumagos, hindi lamang sa ating nasasakupan, kundi sa labas ng iglesia nito, mga kapatid. Bagaman nakakalungkot, mga kapatid, na nung sila, ang mga Samaritans, nung magkahiwa-hiwalay sila, sabi nga, sapagkat para sa mga Samaritans, dito lamang sila sasamba sa Gerizim, at ang Jerusalem ay para sa mga Hudyo lamang. Doon pa lamang, talagang hiwa-hiwalay na ng pagsamba. Sabi nung isa na ako pimasay sa Alido, bakit po hindi kayo nagsisimba? May mission din po kami doon, dalawa. Lahat mapunta kami, may mission, dalawa. Ito isa na, natiyay mo. Kaya ko pa yun. Sabi ko sa akin, susunod destino ko, wala na. Pero kailangan mag-mission. Buti dito, isa na. Pero nasa inyo po yung kung gusto natin dagdagan. Isa pa, Ate Amy. Dalawa pa. Sabi niya, nahihiya po kaming sumimba dyan. Kasi napakaganda ng simbahan nyo. Tapos ang mga nakaparada, gaganda ng mga sasakyan. Kita nyo naman po yung itsura namin. Maganda naman. Pero, naasima sila. Hindi ko alam. Kahit na anong panghihimok ang gawin namin sa kanila, talagang, alam nyo kung magtatayo po sila ng isang church, meron na po. Makakapagtayo na sila sa dami nila. Pero merong humahadlang sa puso nila. Ayaw nilang pumasok sa magandang simbahan ng iglesia niyo dahil ang ganda-ganda ng loob. Ngayon po, na kasi umayos ko doon nakaipon sila, pagpayo ko ngayon. Sabi ko talaga nagtalim, iba aami, iba kakain. Ganun talaga. Tapos pag nakita nilang ang mga sasakyan, nakapalibot doon, may Fortuner, may Ford, at kung ano pa, walang nakamotor. Kaya, dito lang kayo magsipa, pwede doon nakamotor. Ganda ng mga sasakyan. Hindi po kami papasok dyan, nakakaya po. Ganito po yung tsura ko, papasok kami dyan. Kaya kuminsan ay, ganito ang parang damdamin ng mga Samaritano. Hindi sila pupunta ng Jerusalem sapagkat yun ay lugar lamang para sa mga Hudyo. Ang kanilang pagsamba ay para sa mga Hudyo lamang. Ang kanilang Diyos ay para sa mga Hudyo lamang at hindi para sa mga taga-Samaria o Samaritana. Na lalo na po, na pwede pala silang mag-asawa ng 5. Hindi po kasi talagang kailangan po nilang gawin yun Kailangan nilang maging survivor, kailangan nilang magkaroon sila ng Diyos na kailangan madaling mga anak, kailangan nilang magkaroon ng Diyos na isang Diyos na mangangalaga ng kanilang agrikultura, ng kanilang pananim, ng kanilang mga alagang hayop. Kaya 5 ang kailangan kong tumahan sa kanila. Ano ibig sabihin mga kapatid? Bagamat nagkakahalo-halo, tinatawag natin syncretism. Pinaghalong tunay na Diyos, ito ang masakit, ito ang malungkot. Pero kung bitawan ng Samaritano yung kanyang banga, binitawan na niya. Talagang binitawan niya. Hindi niya ulit dinampot. Hindi niya ulit kinuha. Binitawan niya talaga. Ano ba yung mga banga na hindi talaga natin makikobig? Hindi natin talaga maiwanan. Binitawan niya. At pumunta siya sa mga kapwa niya, Samaritana,
na ganoon din ang kalagayan sa buhay. Sapagkat marumi ang pagtingin sa kanila, hinusgahan agad sila. Pero si Jesus, hindi niya hinusgahan. Naman, Diyos na yung pumunta. Tapos ikaw, sino ka? Sino ka? Kaya sabi ko minsan, humarap sa salamin. Salamin, ano yung tantayan eh. Salamin. Bini. Antayin nyo nga, sino nakakalam ng salamin? Sige nga. Sige nga, si Charmin. Bago tayo manliba, sabi ko sana tayo mga Metodista. Huwag tayong tumatawag sa alias. Pero pa ako narinig na alias ay, ano yung si Ama? Kung tawagin si Ama ay Puto. Bakit ba puto? Dati ba siyang nagtitinda ng kakanin? Ganun ba yun? Dati ba siyang mahusay na tagapagluto ng kutsita at puro? Ganun ba yun? Diba? Nakakahiya. Pwede niyo naman tawagin ayon sa kanyang pangalan. Huwag na nating lipakin o pangalanan pa o bansagan pa. Diba? Kung isa nag-uugaling, nag-uugaling mga Hudyo, pwede naman nating tawagin sa pangalan. Tinatawag natin yung kanilang alias, kasagwaran mo ng putusan. Tinanong ko tuloy si Jessica. Jessica, bakit puto? Yan ba kami nagtitinda natin ng kutsita? Nung ginalo namin ang kababaihan, sabi ko, Jessica, pwede mo matanong, bakit ba puto tawag mo? Yung sa asawa. Binibiro na po, tinangiti na, ba't ba puto? Dati baka ako siya nagtitinda sa palengke ng kakanin. Tawagin natin sila sa pangalan. Sapagkat kailanman, mga kapatid, ito ang naging maruming kasaysayan ng mga Samaritana kung bakit parang ang kanilang pakiramdam ay lagi silang isolated sa komunidad ng mga Hudyo Kristiyano. Amen? Ganun pa man, ipinakita pa rin ni Jesus sa uli na siya ay lumalampas, tumatagos, hinihigitan niya, walang sino mang tiyatawag natin etniko o kasarian. Sabi ng isang pastor, paano po yung katulad namin na ganito ang kasarian? Marami po nagtanong sa akin yan. Paano pong ganitong kalagayan na ganito ang aming kasarian? Welcome po ba kami pumasok dyan? Hindi lang dito, meron isa nagtanong sa akin dito. Isa lang yun. Dito, may nakakasulong ko yan. Pastor, welcome ba ako? Kung ganito ang aking kasarian, welcome, sabi ko. Welcome. At kung gano'n lang, di ba? Huwag natin silang tarayan. Huwag natin silang husgahan. Dahil baka dumating din ang panahon ng kapatid. Meron ganyan ang salita. Dumating ang panahon na isa sa mga anak niya ay may ganyan ang salita. Sabi ko siya, isisisi ako, sabi ko, gano'n ang pagtingin ko. Ano ba masasabi mo? Tinanong ako eh. Tinanong ko ako, ano ba masasabi mo? Karma ba yun? Bumalik sa akin yung mga dati kong masamang imahe ng pagtingin sa kanila. Tapos nagkaanak ako ng Baka bumalik. Ingat-ingat lang ba? Baka bumalik. Kaya sabi natin ay, kahit na sino pa sila, tumagos tayo, lumampas tayo sa anumang kalagayan nila sa buhay. Kasarian man ito o kalagayan nila sa kanilang Panginoon. Nawa po ay katulad ni Jesus, at katulad din ng babaeng Samaritana, binitawan na niya yung kanyang banga, at kung makilala niya si Jesus, makakuha na siya na makain ng isang tubig na hindi na
Uhaw. Ang dami nating pagka-uhaw, mga kapatid. Ang dami nating tubig. Sabi ko, Ate Marlene, favorite na yung bottle ng ng 150. Yan, 150. Favorite niya yun. Lalagay po niya ng inumin niya. Ang uhawin yan eh. Ganyan yata talaga mga diabetic pa. Laging uhaw siya. At lalo na po sa panahon ito ng Kwaresma, at iinit pa rin namin, iinit pa. Ano nga ba mga kauhaw natin sa buhay? Hindi ang physical na kauhaw, kundi ang pagkauhaw na spiritual. Uhaw sa pagmamahal, uhaw sa atensyon, uhaw sa pag-aasikaso. Kaya mga asawa natin, asikasuhin natin. Sino ba nito mga? Di ba ganun mga asawa? Asikaso, baka mauhaw yan. Baka mauhaw sila. Maghanap ng ibang tubig. Ano ba yung mga tubig ngayon? Yung mga tubig na ang dami naman natin pakuno. May pa-alkaline pa tayo naalala. Basta tubig. Malinis na, pakulo natin. Tapos, may mineral, kami ng araw po ay wala. Ang tubig na iniigib namin at pinahimig sa balon. Ngayon po, nung nakita ko yung balon sa aming sanggap, ang dami naglalagay ng palakang araneta. Pero nung araw po, iniinom na namin yung tubig na yung bukal sa balon, sa bukid, kung tawagin namin sa bulon, malapit sa pitong ng manok. Napaka-sarap na manamis-namis. Ngayon po, iba-iba na lumulutan, may tubig pa ng tao lumulutan at sa matalaka. Hindi ko na iniinom yun. Yeah. Higit sa lahat, walang ibang makapagbibigay sa atin ng pamating uhaw sa ating pagkauhaw. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng mga nais na magpapatawid. Kung wala na po ay ating pong awitin ang awit ng pagpupuri at pagpatalaga at pasasalamat. Dakilang Diyos namin magpagriyan sa lahat. Tuloy-tuloy papasalamat po sa iyo. Minsan ay kailangan namin tumawid at marating ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Kung ang lugar lamang ng pamamasyal, pagbabakasyon ay marami na po.
Pero tinutukoy ninyo dapat namin gawin mula sa kabilang ibayo sa mga lugar ng mga tao na dapat makarinig ng inyong mga salita. Dapat makadama ng mga pagdalaw at panalangin sa aming mga kapatid. Hindi lamang ang mga miyembrong tumatablay sa kanilang pagdalo, kundi sa mga tao wala pang malay sa inyong mga salita, sa mga tao talagang mas tigang na tigang sa inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, dakilang Diyos, na naman ang aming mga daladalang banga at tulad ng babaeng Samaritana. Nung makilala niya ang Kristo nito na talagang nagbibigay ng tubig ng buhay na hindi na kailangan nauuhaw pa magpakailanman. Sapagkat tulad ng inyong sinabi sa Genesis 1:22, na kapangyarihan ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Ibig sabihin po, ang tubig na iyong binibigay sa amin ay mayroong kapangyarihan. Hindi na makapagtutulot sa amin ng pagkatigang, ng pagkauhaw. Lagi kaming busog sapagkat ang iyong mga salita ang lagi namin binubulay-bulay sa aming mga sarili. Sa panahon ito ng Kwaresma, 16 na araw, patuloy kami magnilay-nilay at ibigay ang aming sarili, hindi lamang para maging makasarili, hindi lamang para mahalin ang aming sariling pakinabang, kundi baka meron kaming dapat natawin, puntahan, dalawin, ipanalangin, upang ibigay din naman sa kanila ang tubig na nagbibigay buhay na galing sa iyo, na kami rin ay nakainom ng tubig ng buhay. Maraming salamat po dakilang Diyos sapagkat ang Samaritano ito ay hindi nanatiling yakap-yakap ang banga, hindi nanatiling laging nag-iigib sa tubig ni Jacob na kanilang ninuno sa lugar ng Gerizim, sapagkat para sa kanila doon sila karapat-dapat. Hindi sila karapat-dapat sa Jerusalem. Hindi sila karapat-dapat na makitungo sa mga Hudyo, sa mga Hudyong Kristiyano, na mga disipulo. Tulungan namin dakilang Diyos na mga tao ito na may ganitong damdamin. Maadama nila kaisa namin sila, kabilang sila, kapamilya sila. Sa pagkatulad ng iyong sinabi, kami hahayo mula sa Jerusalem, Judea at Samaria. Ibig sabihin po, walang mapupwera. Lahat po ay kasali sa inyong biyan. Salamat po dakilang Diyos. At sa panahon ito ng Kwaresma, panatilihin namin ang katahimikan, pagninilay-nilay, ang aming prayer and abstinence, ang aming po mga pinag-usapan sa panahon ito, tulad po ng alkansya para sa aming prayer and fasting. Dakilang Diyos, inilalaan namin ito sa mga bagay na pansarili, kundi ito'y para sa aming paglilingkod sa iyo, para sa inyong iglesia. Minsan naman sa loob ng 40 araw, kalimutan namin ang aming sarili. Hindi laging kami ang kumakabig sa aming sarili. Hindi laging sarili namin, ako naman. Pwede bang ako? Lagi na lamang ang first priority namin ay ang aming sarili. Patawarin niyo kami dakilang Diyos. Minsan madalas ay ganito ang aming asal, ganito ang aming ugali. Tulungan po ninyo kami na laging bukas ang aming damdamin para sa aming kapwa, upang kami din naman ay gamitin mo na maghatid ng tubig ng buhay para sa kanila. Ito po ang aming samang dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang kanyang maging pagkain ay ang maglingkod sa kanyang kapwa, sa kanyang mga anak. Ngayon ginawa maging pagkain natin ay tuparin ang kanyang layunin dito sa lupa. Sa pagitan ng kanyang banal na Espiritu, samahan tayo mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Happy Women's Month. Salamat po tayo.